Hi, hello! Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito? Tayo pumuli ay tutunghayan ng ating pagninilayan para sa araw ng Biyernes, April 26, 2024. Hahanguin po natin ang ating pagbasa sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanatang 14, mga talatang 1 hanggang 6. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo at paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon ako at naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ang atin pong refleksyon or pagsasadiwa ay hahanguin po natin sa Aklat ng Simbahay 2024. Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Mga katagang ipinahayag ni Jesus sa kanyang mga alagad sapagkat siya ay nagpapasimula ng magparamdam ng kanyang pamamaalam at paglisan sa mundong ito, sa daigdig nito, noong mga panahon na sinabi niya ito sa kanyang mga alagad. Ang mga katagang huwag mabalisa, kundi manalig sa Diyos at manalig din sa Kanya. Na anong ibig sabihin? Manalig sa plano na gagawin ng Diyos, manalig kay Jesus na tumutupad sa plano ng kanyang Ama, na walang iba na siya rin nating Diyos. Karaniwang binabasa ang mabuting balitang ito sa mga misa sa mga yumao. Malinaw ang konteksto nito, bagamat alam ng Panginoong Hesus na nababalisa ang taong namamatayan, may pagkakataon siyang sumampalataya sa Diyos Ama at sa anak niya, sapagkat sa kabila ng pangungulila ay naririyan ang pag-asang iniaalok ni Kristong diringgin ang pinakamalalim na hibik ng ating puso. Nararamdaman ni Jesus na ang kanyang mga alagad ay nangungulila, nag-aalala, malulungkot o nalulungkot, sapagkat sa kanyang pagpapahiwatig ng kanyang pagpanaw o paglisan sa mundong ito. Sino ba naman ang may minamahal sa buhay nang hindi mangungulil at malulungkot kapag ang kanyang mahal sa buhay ay umuwi na sa piling ng ating Panginoon? Kagaya ng ating binasa, ito'y madalas na binabasa sa mga panahon na nagkakaroon ng banal na misa sa mga yumao. At madalas ito'y ginagamit din ng mga pastor, preachers, ministers, kapag sila ay nagseservis sa mga burol o sa mga namatayan, bilang pagpapalakas ng loob sa kanila na hindi nagtatapos ang buhay sa kamatayan, kundi ito'y pagpapasimula lang ng panibagong buhay sa piling ng Panginoon, sa piling ng ating Diyos. Ngunit hindi lang ito bagay sa konteksto ng pangungulila. Mailalapat din ito sa bawat pagkakataong nakararanas ang tao ng tila pagkalito sa pasikot-sikot ng buhay. So hindi lang pala ito para sa mga namatayan, sa mga yumao, may mga yumaong mahal sa buhay, sa mga nangungulila, kundi sa atin ding mga buhay na minsan marami mga pinagdadaanan, maraming kinakatakutan, maraming pinagkakabalisahan na nagbibigay sa atin ng malaking pag-asa ang manalig at sumampalataya, magtiwala sa gagawin ng Diyos at ng ating Panginoong Hesus. Sino ba ang nagsasabing hindi niya kailanman naranasan ang tila pagkalito, pagkatuliro sa mga sunod-sunod o patong-patong na mga pinagdaraanan sa kanyang buhay? Minsan pati ang pagsubok hindi lang isa padala-dalawa, patatlo-tatlo. Mukhang nagsasama pa ng iba, ng barkada. Kaya dahil sa dami ng mga pagsubok at problema na dumarating sa ating buhay, sino ba naman ang hindi malilito at hindi matutuliro? Sino ba namang hindi mawawala ng pag-asa? Ngunit, tatandaan po natin na walang taong nabuhay noon ang hindi dumanas ng katakot-takot na mga pagsubok at problema sa buhay.
na katulad natin sa ating kapanahonang hindi dumaranas ng mga pagsubok. Ngunit tingnan na lang natin kung paano nila ginawa ng paraan para mapagtagumpayan yung kanilang mga pinagdaraanan. Pinagdaanan sa buhay sa tulong ng Diyos. Nang ito'y kanilang ipagkatiwala, ilagak sa kamay ng Panginoon, sapagkat ang Diyos lang ang makapagbibigay ng solusyon. Kaya dapat nating tatandaan, huwag mong sarilinin ang mga pagsubok, problema, kabalisahan, takot ng iyong buhay. Ilagak mo yan sa Panginoon at tutulungan Kanya. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Ang akin lang palaging sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye. Thank you for your smile.